Narinig nyo na po ba yung kasabihan na buti pa yung ibang tao nagpahalaga sa magulang, pero yung sariling anak ay nagpabaya? Meron naman talagang ganun, di po ba? Pero bago po tayo magpatuloy, mga kababayan, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, ay pakiclick po ang subscribe button. At saka, please like and share na rin po dahil mahalaga po itong pag-uusapan natin. At saka, nakikiusap na rin po ako na huwag nyo na pong i-skip ang mga commercial ads dito sa aking video para naman makapagbigay tayo ng tulong sa mga magulang na pinapabayaan ng sariling anak. Magandang hapon po, mga kababayan. Pag-uusapan po natin ngayon, actually ay hindi naman talaga parent and children relationship. Analogy ko lang po yon. Pero, kasi parehas po ang meaning eh. Ang topic po natin actually ay itong talagang mainit na topic tungkol sa West Philippine Sea at ang relasyon natin ng bansa natin sa China. Ito po kasi yung analogy na buti pa yung ibang tao nagbigay halaga sa sariling magulang kaysa doon sa sariling anak. Ang ibig ko pong sabihin dito, mga kababayan, ay yung UN ruling, yung UNCLOS ruling na ipinanalo po natin noong 2016 na sinasabi dito na walang karapatan ang China na angkinin lahat ang South China Sea. At hindi totoo at wala pong basihan yung sinasabi ng China tungkol sa 9-dash line na kanyang pinagbabasehan ng kanyang pagkiklaim ng karagatang ito. Ngayon, ang ibang bansa po, halos lahat ng bansa sa Europa at sa mga karatig nating bansa, halos lahat ng mga bansa sa buong mundo ay kinikilala po itong UNCLOS ruling na ito. Kinikilala nila at handa po silang umalalay, tumulong para ito po ay maipatupad ng Pilipinas. Pero sa laking kamalasan ay yung mga sarili pa nating kababayan, mga Pilipino mismo, ang nagwawalang bahala dito sa napakahalagang dokumento na ito. Yan po ang inihahalin tulad ko sa mga anak na alibugha sa sariling magulang. At ang magulang po na tinutukoy natin dito ay ang ating bansa. Parehas lang po, di po ba? Tayong mga citizens, tayo ang mga anak. Ngayon, ito nga po talaga ang nakakalungkot. Dahil, kung sino pa yung mga tao na dapat sana ay siyang magbibigay halaga dito sa importanteng dokumentong ito upang maipaglaban natin ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea, ay siya po ang nagbibigay ng walang kahalagahan nito. Unang-una na po dito, alam nating lahat, yung ating dating Pangulong Duterte.
na nung pag-upo niya po nung 2016, sinabi niya na wala namang kakwenta-kwenta ang papel na ito. Dapat daw yun ay ibasura. Dapat daw yun, nararapat daw yung dokumentong yun sa basurahan. What? Hindi ka panipaniwala, di po ba? Nakakagulat na isang nakaupong pangulo ay sasabihin na pangbasurahan ang isang napakahalagang dokumento na magpuprotekta ng ating teritoryo. Di po ba? Anong klase? Anong klaseng mamamayan? Anong klaseng leader ng ating bayan ang ganito? Siya mismo? Siya mismo. Ang ilan pa po dito na mga tatawagin natin mga pro-China na kahit na binabalahura po tayo dyan sa West Philippine Sea, tuloy pa rin po ang pakikipagkaibigan nila at itinuturing po ang China na isang kaibigan. Isa din po dito itong dating Pangulo rin na Gloria Arroyo. Kailan lang nagpunta siya ng China? Without the proper protocol. And imagine, she is a sitting government official. Isang congresswoman. At ito rin si dating Pangulong Duterte, as we know, all of us know, na nagpunta rin sa China, kausap ang Pangulo ng bansang yan, complete with media coverage, na sinasabi nila na isang private visit daw. Sino naman po ang maniniwala sa ganyang pananalita? Kung yan po ay isang private visit to a friend, which is wala naman pong kaso kung magkita sila, magkwentuhan sila. Pero di po ba, dapat yun ay private din. Nagkita sila, nag-usap sila, nagkwentuhan sila in private. Wag naman yung talagang ibinandera sa buong mundo. Nakakahiya tuloy ang naging lagay natin. Isa pa. Actually, marami yan, pero hindi na po natin iisa-isahin. Alam po natin, alam po ninyo kung sino-sino ang mga yan. Ang isa pa po dito na isang sikat na tao, matalinong tao, influential na tao, na dati ay hinahangaan ko. Itong very influential na journalist na si Bobby Tiglao. Na ayon sa kanya, itong dokumentong ito ng UNCLOS ay wala daw kwenta. Pareho ng sinasabi ni PRRD. Ang tanong, mga Pilipino po ba ito? Itong si Tiglao, sa apelido na lang, mukhang Chinese, di po ba? Di ba ang mga Chinese dito na naging nagpalit ng citizenship, naging Pilipino, ang apelido nila ay hinango sa pinagdugtong-dugtong o pinagsama-samang mga apelido ng kanilang angkan. Kagaya ng Ko Huang Ko, Ko, Hu, Ang, and Ku. Ko Huang Ko. Itong Tiglao, maaring ano yan? Ti, Go, at Lao.
madali pong makilala ang mga apelyido na mga Chinese. Marami po yan. Bahala na po tayo na makikita natin. Kasi yung mga purong Pilipino, ang mga apelyido niyan ay sa Kastila. Pero, mayroon din pong mga Chinese na nag-adapt ng Chinese, ng Spanish surnames. Marami yan. Pero yung iba, ang inadapt nila yung mga pinagdugtong, pinagsama-samang apelyido ng kanilang angkan. Kaya itong Tiglaw po na ito, maaaring ito ay isang Chinese. At saka tingnan mo yung kanyang mata. Ngayon, di ba po, hindi na po importante sana kung kayo ay dugong Chinese o hindi. The fact na nandito kayo sa Pilipinas at ang citizenship nyo ay Pilipino, di ba marapat lang na ang uunahin po natin ay interes ng Pilipinas? Kasi dito kayo nabubuhay eh. Ito na ang tahanan ninyo. Kagaya itong si Pangulong Duterte, lagi niyang binabanggit na ang kanyang lola ay purong Chinese. There's nothing about it. There's nothing wrong about it. Dahil kami rin po, mayroon din kaming Chinese blood. Na konting-konti. Although mas lamang yung sa Spanish at native Filipino. Wala na pong halaga yun. Dito tayo pinanganak, dito tayo nabubuhay, di ba marapat lang na ito ang ipagtanggol natin? Itong mga ginagawa po na ito ng mga ilang politiko at ilang mga personalidad na pagkampi, pakikipagmabutihan sa isang kalabang bansa ay nagpapakita lamang ng isang pagtataksil. At sasabihin pa na walang kwenta. Yung dokumento na nagpapatunay na ang teritoryo ay atin. Anong klaseng mga utak, di po ba? Naku, ayoko na lang magalit kasi baka high blood na naman ako. Ang mga ganitong pag-uugali po ay kasumpa-sumpa. Sa totoo lang. Kung hindi nga lang kasalanan ng, sarap tigukin eh. Di ba? Biruin mo, ng ginagawang pagkampi at pagsasabi na tama ang ginagawa ng China. Imagine, tama ang ginagawa na pang-aagaw ng mga isla natin, pagpapalayas sa mga tao natin na nangingisda doon, na nandoon, nagbabantay. Tama daw yun. Diyos ko mga kababayan, yan po ang ibig kong sabihin ng mga sariling anak na hindi pinahahalagahan yung kanilang birth certificate na nagpapatunay na sila ay anak nitong magulang na ito. Ayaw kilalanin yung katibayan, yung dokumentong nagpapatunay na itong teritoryong ito ay atin. Na sasabihin pang tama yung ginagawa ng kalaban na nang-aagaw. Buti pa yung mga ibang bansa nagbibigay halaga sa teritoryo natin. At yan na handang tumulong na maisalba natin yung mga teritoryong inaagaw. Pero itong mga sariling anak ng bayang Pilipinas, mga traidor sa sariling magulang. Ano ba ang
nararapat gawin sa traidor. Pinaka mabait na parusa, pinakamagaang parusa sa mga ganyang klaseng tao ay ang palayasin dito sa ating bansa. Tama po ba ako? Ayaw nila dito eh. Hindi nila ipinagtatanggol. So anong karapatan nila na mag-stay dito? Naku, kung ako lang ang may kapangyarihan, itataboy ko talaga sila. Doon kayo. Uwi kayo sa China. Yun ang pinahahalagahan ninyo eh. Hindi ninyo pinapahalagan itong sariling bayan. O di doon kayo. Wala kayong karapatan na tumigil dito, tumahan dito. Ito dapat ay isang tahanan ng mga nagkakasundo. Kasi di ba para tayong isang pamilya. Naalala ko yung madalas sabihin nung ama namin, nung aming father namin, yung ayaw sumunod, huwag magpasakop. Sa kanya ko po yun na naririnig madalas. Kasi pag nagpapakatigas ulo kami, ganyan lagi sinasabi. Ayaw sumunod, huwag magpasakop. Kaya itong mga taong ito, itong mga Pilipinong ito, Pilipino nga kaya, na ayaw sumunod sa pulisiya ng ating leader, sana ay huwag magpasakop. Doon kayo sa inaayunan ninyo pulisiya. Friendly relation. Anong friendly relation ang sinasabi ng mga ito? May friendly relation ba na nagbabalak na bombahin tayo? That's according to PRRD. Na alisin yung mga EDCA sites kasi pag hindi yan inalis, bubombahin tayo. Alisin ang EDCA sites para sila ang pumalit. Ganun po yun. Agree? Ay nako, mga kababayan ko, ito po ay lagi ko po itong iko-content dahil gusto ko pong iparating sa mga iba, lalo dyan sa mga nabubulagan, na baka naman po sa 2025 iboboto natin yan kasi may balak na tumakbong senador eh. Imagine, gagawin pa nating opisyal yan, traidor nga. Pakiusap naman po mga kababayan, pakisabi sa mga kamag-anakan ninyo na bumoboto dito sa Pilipinas, kung kayo ay nasa abroad o nandito, buksan naman po ang mga mata natin. Huwag po tayong boboto ng mga kandidato na mga traidor sa bayan. Yung mga pro-China, kilalanin po natin yan. At siguro ko naman ang ilan sa atin ay kilala yan. Huwag na po tayong tumingin sa idol-idol. Dahil sikat, idol-idol. Naku, ang hindi ko po maintindihan dito sa ibang tao, even fellow vloggers, na mula noon hanggang ngayon daw, nakasuporta sila sa Duterte. Kahit na ba may nakikita na kayo o hindi nyo ba tinitingnan yan? Yung pagiging pro-China nitong taong ito, diyan pa rin sila po nakasuporta. Dahil gusto lang na ipakita yung pagiging faithful, loyal. Kung ikaw daw ay magsosuporta, dapat doon ka nakasuporta. Excuse me. Kung ganyan po ang katwiran ng mga taong ganito, tao po,
Sa tao po kayo sumusuporta. Sa interes ng tao, kagaya niyan, interes ng Duterte, which is interes ng China. Pero kung tayo po ay interes ng sariling bansa, tingnan po natin ang loyalty natin kanino. Ang loyalty po ay dapat nagbabago. Hindi po yan dapat naka-fix. Kasi ang mga bagay-bagay dito sa mundo ay nagbabago. Ang tao, nagbabago. Di po ba? Dati, BBM supporter ako. Yan ang ibinoto ko. Yan ang ikinampanya ko. But later on, nung pakaupo niya na nagkaroon ng maraming alingas-ngas at nagpapakinig po ako sa mga vlogger na anti-BBM, ay nalason po yung isip ko. Naging anti-BBM na rin ako. Inaamin ko po yan. Dahil sa kakapakinig ko, na nang lumaon, nahalata ko po. Na teka muna, mukhang iba naman yata ang tinatakbo ng bunganga nito. Na ngayon nakikita ko, napaka-toxic pala. Puro chismis. Paninira. Hindi na, wala nang kinalaman sa pamumuno, sa trabaho bilang government official. Mga personal. Yan po ang ibig ko sabihin na ang loyalty dapat nagbabago. Depende. Ang loyalty po natin ay kailangang nasa tama. Nasa tamang tinatahak. Lalo pa pagtungkol sa bansa natin, hindi po tayo dapat nagiging loyal sa isang tao. Dati, bumoto rin ako dyan kay Duterte dati. Ikinampanya ko rin yan. At nagustuhan ko siya nung una. Kaso nung lumao, nabibisto ko rin yung may mga may mga negatibo. O di ayoko na rin. Pero yung iba dyan na nakikita na pro-China, nakikita na nai-involve din naman sa mga kung ano-ano, tuloy pa rin sa pagsuporta. Ano ba naman yan? That is blind support. Labis blind kayo. Dapat po ang isasaalang-alang natin sa pagsuporta sa isang kandidato, sa isang opisyal, ay kung yan ay interest din ng bayan natin ang ipinaglalaban. Kaya ako po ngayon, balik BBM na po ako. At ayaw ko, hindi na ako nagpapapanood dun sa mga vlogger na anti-Marcos. Nakakalaso ng isip. Biruin mo, nasuklam din ako kay BBM. Yun naman pala, ang dami palang mga ginagawang mga magagandang proyekto. Nagtatrabaho araw-araw. Tingnan mo yung mukha niyan ni Pangulo, parang parang hindi natutulog, parang walang pahinga. Pero sinasabi nitong mga vlogger na ito, tamad daw. Sige lang daw ang ewan. Ang pinaka-importante po kay PBBM ay dinadala po tayo sa tama, sa safety. Inilalayo po tayo sa panganib. Tama po ang ginawa niya na pagtanggap ng tulong, military aid from the US. Taliwas sa sinasabi ng mga pro-China na inilalagay daw tayo sa panganib. Baligtad po. Kaya, buksan po natin ating mga mata. Wag po tayong bulag na tagasunod. Bulag na nagmamahal sa isang tao na wala naman palang pagpapahalaga sa iyo. Tama? Di po ba?
Okay mga kababayan, mahaba na po ito, baka nagsasawa na kayo makinig sa akin, kaya bye for now. See you on my next video. We will have a different topic. Bye!